Ang suliraning pangkapaligiran ay tumutukoy sa anumang pangyayari, kalagayan o problema na may kinalaman sa pagkasira ng kapaligiran at sa balansing ekolohikal. Mahalagang matukoy kaagad ang mga suliraning ito upang masolusyonan o maagapan sapagkat sa kalaunan ay maaaring ikasira ng pamayanan. Dahil sa patuloy na pag-unlad, kasabay ng pag-usbong ng malalaking industriya at ng hindi mapigilang pag-unlad ng ekonomiya, patuloy na nasisira ang biodiversity o ang pagkakaiba-iba at pagiging katangi-tangi ng lahat ng anyo ng buhay na bumubuo sa kalikasan. Ang mga halimbawa ng mga suliraning pangkapaligiran ay ang waste management, mining, quarrying, deforestation at flash flood. Sa videong ito, ating alamin kung ano ang waste management at ang epekto nito sa ating kapaligiran. Ano nga ba ang mga epekto ng maling pagtatapon ng basura? Tungkulin ng tao na alagaan at pagyamanin ang kapaligiran. Kasabay ng lumalalang climate change at global warming, lumalala rin ang masamang kalagayan ng kapaligiran. Ayon sa National Solid Waste Management Commission ng Pilipinas, nasa 3 milyong tonelada o mahigit 1 milyong truck ng basura ang naiipon sa Metro Manila kada taon. Sinasabing nasa 25% ito ng basurang naiipon sa buong bansa at ang pangunahing dahilan nito ay ang lumulubong populasyon. Subalit, ayon sa Ecological Solid Waste Management Act, hindi lahat ng basura ay dapat mapunta sa mga landfill. Sa bahay o barangay pa lamang, dapat ay nahihiwalay na ang mga nabubulok, hindi nabubulok at maaari pang pakinabangan. Dahil sa maling pagtatapon ng basura, nagkakaroon ng problema sa ekolohikal na aspeto ng kapaligiran. Maraming mga hayop sa dagat ang namamatay sapagkat nakakain o pumapasok sa katawan nila ang mga basura. Bukod dito, nawawalan din sila ng tirahan sapagkat nasisira ang mga coral reefs. Nakokontamina ang hangin, tubig, maging ang lupa. Dahil sa mga negatibong epekto, nagsasagawa ang pamahalaan at iba't ibang samahan ng mga programa at pamamaraan upang maiwasan ang wastong pagtapon at pagbubukod ng mga basura. Ano nga ba ang waste management? Ang waste management ay ang akmang termino sa wastong pangongolekta, paglilipat, pagtatapon, o paggamit at pagmomonitor ng mga basura ng mga tao. Isinasagawa ito upang mapangasiwaan ng maayos upang makaiwas sa masamang epekto ng basura sa kalusugan at kapaligiran. Maaaring mabawasan ang basura sa pamamagitan ng pagsunod sa prinsipyo ng reduce, reuse at recycle. Ang reduce, ang susi sa pagbabawas ng basura at pangangalaga o pagtitipid. Ang matalinong paggamit sa mga pinagkukunan at ang paggamit ng kaunti lamang upang maiwasan ang basura. Reuse, maaaring muling pakinabangan o gamitin ang mga gamit kaysa itapon ito o kaya naman ibigay o ipasa sa iba. Recycle, simple lamang ang panuntunan. Huwag itapon ang mga bagay o gamit na maaari pang i-recycle. Ang waste management sa Pilipinas. Ayon sa Section 6 ng Ecological Solid Waste Management Act, ipinagbabawal ang pagtatapon o pagtatambak ng anumang uri ng basura sa mga pampublikong lugar. Ang halimbawa ng mga pampublikong lugar ay ang mga daan, bangketa, bakanteng lote, kanal, estero at parke, harapan ng establishmento, maging baybaying ilog at baybaying dagat. Kung sakaling may lumabag sa probisyong ito, nakasaad din ang pagbibigay ng citation ticket. Ating tandaan, dahil sa maling pagtatapon ng basura, nagkakaroon ng problema sa ekolohikal na aspeto ng kapaligiran. Maraming hayop sa dagat ang namamatay sapagkat nakakain o pumapasok ito sa kanilang katawan. Bukod dito, nawawalan din sila ng kanilang mga tirahan. Nakokontamina ang ating hangin, tubig, maging ang ating lupa. Bilang pagtatapos, sa videong ito, nais ko kayong tanungin. Sa kabila ng pagkakaroon ng Ecological Solid Waste Management Act, bakit hindi pa rin masolusyonan ang problema ng basura sa Pilipinas? Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong mag-aral sa araw na ito? Ang tatalakayin natin sa umagang ito ay ang kahalagahan ng mga halaman. Napakasarap talagang magpahinga dito sa ilalim ng puno. Malamig at masarap ang simoy ng hangin. Alam niyo ba mga bata na ang mga halaman ay nakatutulong sa paglilinis ng hangin sa ating paligid? Kapag mas marami ang mga puno at halaman sa ating paligid, ay mas sariwa ang hangin.
Maliban sa sariwang hangin ay marami pang naibibigay ang mga halaman sa atin. Katulad na lang ng mga prutas at gulay na ating kinakain. Mga gamot at materyales na panggawa sa ating mga bahay. Alamin natin kung ano-anong mga bagay pa ang ginagamit natin sa araw-araw na galing sa mga halaman o mayroong mga materyales na mula sa mga halaman. Kahoy na mga lamesa at upuan. Bayong. Ang damit ay meron ding materyales na mula sa mga halaman. Maliban sa mga bagay sa ating paligid, ang mga halaman at puno ay nagsisilbing tirahan, pagkain, at proteksyon rin para sa mga iba't ibang klase ng hayop. May alam pa ba kayong ibang silbi o naibabahagi sa atin ng mga halaman? Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Basta mga bata, handa na ba kayong mag-aral sa araw na ito? Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pangangalaga sa kalikasan. Ang kalikasan ay dapat nating ingatan. Ito ang napagkukutan natin ng likas yaman at pati na rin ng ating mga pagkain. Mahalaga ang parte ng kalikasan sa ating buhay. Kaya bilang isang tao na nakikinabang dito, dapat lamang na ito ay ating pagyamanin, ingatan at pahalagahan. Paano ba natin maiingatan at mapapahalagahan ang kalikasan? Yan ang aalamin natin sa araw na ito. Ang una ay paglilinis ng bahay at paligid. Ang pagiging malinis ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Kapag napanatili nating malinis ang ating tahanan, magiging malinis din ang ating paligid at isa itong paraan ng pangangalaga sa ating kalikasan. Katulad na lang ng larawang ito. Hindi ba't napakaaliwalas sa ating mga mata? Ang pangalawa ay pagtatanim ng mga puno at halaman. Ang mga puno at halaman ay maraming naidudulot sa atin. Pagkain, proteksyon, gamot, at pati na rin mga gamit. Kung puro lang tayo pagkuha mula sa mga puno at halaman at hindi tayo magtatanim ng kapalit nito, ay baka dumating ang isang araw at maubos na ang mga puno at halaman. Kaya't importante na tayo ay magtanim din. Pangatlo, itapon ng basura sa tamang tapunan. Mas maganda kung magsisegregate tayo ng mga bagay na nabubulok, hindi nabubulok at ang mga bagay na pwede pa nating i-recycle. Maiiwasan ang pagtambak ng mga basura sa mga tambakan, sa ilog, at sa iba pang lugar.
Pang-apat ay matutong mag-recycle. Ang pagre-recycle ay ang pagkakaroon ng gamit muli ng isang bagay na akala natin ay patapon na. Tulad na lamang ng mga bag na ito. Ang mga bag na ito ay gawa sa mga materyales na patapon na. Nagawa pa itong bag na pwedeng gamitin. May alam pa ba kayong ibang gawain na nakatutulong sa pangangalaga ng kalikasan? Ngayon ay subukin natin ang inyong nalalaman. Alin sa mga larawang ito ang nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan? Bilugan ito. Narito ang mga tamang sagot. Ang pagtatanim at tamang pagtapon ng basura ay nakatutulong sa pangangalaga ng kalikasan. Ang pagsira sa mga halaman, pagtapon ng basura sa ilog at pagsasayang naman ng tubig ay hindi nakatutulong sa pangangalaga ng ating kalikasan. Marami ba kayong natutunan sa araw na ito? Sana ibahagi niyo pa ito sa iba para mapanatiling maganda at malinis ang ating kalikasan. Maraming salamat sa panonood!